Bumagsak ang kanyang mga paa sa malambot at maputik na lupa kasabay ng marahas na pagbuhos ng ulan. Isang matalas na kirot ang gumapang mula sa kanyang sakong paakyat sa kanyang binti, ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging mahalaga ay ang mahigpit na pagkakahawak niya sa isang maliit na sobreng nababalot sa plastik, ang sobreng naglalaman ng kanyang hatol at marahil ng kanyang kaligtasan. Ang tunog ng nabasag na salamin mula sa bintana ng ikalawang palapag na kanyang pinanggalingan ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi, isang hudyat na wala ng atrasan. Diyos ko, tulungan ninyo ako. Iyon ang tanging dasal na nabuo sa kanyang isipan habang pinipilit niyang tumayo. Malamig, nanginginig at basang-basa sa ulan, ngunit isang nag-aalab na takot ang nagbigay sa kanya ng pambihirang lakas. Ito ang takot na may mukha, ang mukha ni Elvis Velasco, na ang mga ngiti ay kasing lamig ng talim ng patalim at ang mga kamay ay laging nag-aabang. Ilang minuto na lang, marahil ay alam na nito. Marahil ay paakyat na ito sa kanyang opisina, nagtataka kung bakit nakabukas ang bintana, at matutuklasan ang nawawalang sobre sa kanyang drawer. Kailangan kong makalayo. Ang isiping iyon ang nagtulak sa kanya upang tumakbo. Bawat hakbang ay isang pakikibaka laban sa putik na humihila sa kanyang mga paa. Ang mga ilaw ng syudad ay malabo at nagkakalat sa likod ng kurtina ng ulan. Wala siyang plano, wala siyang direksyon. Ang tanging dala niya ay ang kakarampot na perang naipon at ang isang pangalan na ibinulong sa kanya ng kanyang ina sa isang iglap ng kalinawan, Manang Elena sa Hacienda Montenegro. Isang malayong alaala, isang manipis na hibla ng pag-asa. Humahagibis ang kanyang paghinga, kasabay ng walang tigil na pagkabog ng kanyang dibdib. Sa bawat anino ay nakikita niya ang anyo ni Elvis Velasco. Sa bawat ugong ng sasakyan ay naririnig niya ang paghabol sa kanya. Ang sobre sa kanyang kamay ay tila nag-iinit. Hindi lamang ito papel at tinta, ito ang katibayan ng kasamaan, isang katotohanang kayang magpabagsak sa isang taong makapangyarihan. At dahil dito, alam niyang hindi siya titigilan nito hanggat hindi niya ito naibabalik. Sa wakas, narating niya ang isang abalang terminal ng bus. Sa gitna ng mga taong nagmamadali, sinikap niyang maging hindi kapansin-pansin. Basang sisiw, marumi ang damit, at may bahid ng putik sa mukha. Ngunit sinubukan niyang maglakad ng may kumpiyansa. Saan po ang biyahe? Tanong ng babae sa takilya, walang emosyon sa mukha. Kahit saan po. Yung pinakamalayo, halos pabulong na sagot ni Ara, ang boses ay nanginginig dahil sa pinaghalong lamig at takot. Isang tiket papuntang Batangas ang ibinigay sa kanya. Hindi na niya ito tinanong. Ang mahalaga ay ang makasakay, ang makalayo sa impyernong ito. Sa loob ng bus, humanak siya ng upuan sa may bintana, sa pinakalikod. Niyakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang painitin ang katawan, ngunit ang lamig ay nagmumula sa loob. Habang dahan-dahang umaandar ang bus palayo sa kumikinang ngunit mapanlinlang na mga ilaw ng Maynila, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, kasunod ng isa pa. Umiyak siya ng walang tunog, ang mga hikbi ay nalunod sa ugong ng makina ng bus at sa patuloy na pagpatak ng ulan sa bintana. Naalala niya ang kanyang ina, ang dahilan ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo. Ang mga gamot, ang bayarin sa ospital, ang pangangailangang kumapit kahit sa patalim. Iyon ang nagtulak sa kanya upang manatili sa kumpanya ni Elvis Velasco, kahit na araw-araw ay tila nilalakad niya ang isang manipis na alambre sa ibabaw ng bangin. At nang matuklasan niya ang sobre, ang ledger ng mga iligal na transaksyon nito, nakita niya ang isang pagkakataon, isang mapanganib na pagkakataon, upang makatakas at marahil, ay mabigyan ng hustisya ang sarili. Ngunit ngayon, ang pag-asang iyon ay napalitan ng dalisay na takot. Makalipas ang ilang oras na tila walang katapusan, tumigil ang bus sa isang tahimik na bayan. Gabi pa rin, ngunit ang ulan ay tumila na, nag-iwan ng amoy ng basang lupa. Bumaba si Ara, naramdaman ang paninibago sa paligid. Ang hangin ay malinis, ang katahimikan ay halos nakabibingi kumpara sa ingay ng syudad. Nagtanong-tanong siya, at itinuro sa kanya ng isang matandang tricycle driver ang daan papunta sa Hacienda Montenegro. Malayo iyon, Ineng. Sigurado ka bang doon ang punta mo sa ganitong oras? Nag-aalalang tanong ng driver. Opo, Manong. Kailangan po talaga, sagot niya, sinubukang gawing matatag ang kanyang boses. Ang biyahe sa tricycle ay tila isang paglalakbay sa ibang mundo.
Nilisan nila ang kabayanan at pumasok sa isang mahabang kalsadang pinalilibutan ng matatayog na puno. Ang tanging ilaw ay mula sa gasera ng tricycle. At sa dulo ng kalsada, bumuwad sa kanya ang isang imahe na nagpahinto sa kanyang paghinga, isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal na may simbolo ng letrang I sa gitna. Sa likod nito, sa dilim, ay bahagyang natatanaw ang isang mansyon na tila kinuha mula sa isang lumang pelikula, malaki, nakakatakot at puno ng mga lihim. Nang bumaba siya, naramdaman niya muli ang takot. Para siyang isang langgam na nakatayo sa harap ng isang dambuhalang kastilyo. Ito ba ang kanyang kanlungan o isang bagong kulungan? Bago pa man siya makakilos, bumukas ang isang maliit na pinto sa gilid ng gate. Lumabas ang isang babaeng nasa mga 50 anyos, may suot na uniporme ng kasambahay. Mahigpit ang pagkakatali ng kanyang buhok, at ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata nang makita siya. Ikaw ba si Amara? Tanong nito, ang boses ay kalmado ngunit may otoridad. Oo po. Ara po, nanginginig niyang sagot. Ako si Elena, pagpapakilala nito. Sumunod ka sa akin. At tandaan mo ito, bata. Mula sa sandaling tumuntong ka sa loob ng hasyendang ito, may mga panuntunan kang dapat sundin. Sumunod si Ara sa loob, at ang malaking gate ay marahang sumara sa kanyang likuran, ang tunog nito ay tila isang pinal na pagtatak sa kanyang kapalaran. Habang naglalakad sila sa malawak na hardin patungo sa mansyon, ipinaliwanag ni Manang Elena ang mga alituntunin. Una, huwag kang magtatanong tungkol sa personal na buhay ng amo, sabi nito, hindi siya nililingon. Pangalawa, gawin mo lang ang trabahong ipinag-uutos sa iyo. Huwag kang lalampas sa iyong lugar. At pangatlo, ang pinakamahalaga sa lahat huminto ito at hinarap si Ara, ang mga mata nito ay seryoso. Si Senorito Rico ay hindi mo kaibigan. Siya ang iyong amo. Huwag na huwag mong kakalimutan yan. Tumango si Ara, nilulunok ang bawat salita. Pumasok sila sa mansyon sa pamamagitan ng pinto sa kusina. Ang loob ay mas nakakamangha kaysa sa labas. Malawak, makintab ang sahig at puno ng mga mamahaling gamit. Ngunit may isang kakaibang bigat sa hangin, isang katahimikang hindi normal. Tila isang bahay na walang buhay. Ito ang magiging silid mo, sabi ni Manang Elena, binuksan ang isang maliit na kwarto malapit sa kusina. Simple lang ito, ngunit malinis. Magbihis ka at mag-ayos. Pagkatapos, ihatid mo ito sa senorito. Iniabot sa kanya ni Manang Elena ang isang tray na may lamang isang baso ng gatas at ilang tableta. Nasaan po siya? Tanong ni Ara. Sa kanyang silid. Sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Kumatok ka ng 3 beses bago pumasok. Nagmamadaling nagbihis si Ara ng isang simpleng blusa at pantalon na ibinigay sa kanya. Tiningnan niya ang sarili sa salamin, maputla, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, ngunit may bagong determinasyon. Para kay inay, sabi niya sa sarili. Kahit anong hirap kakayanin ko. Dala-dala ang tray, maingat siyang umakyat sa malawak na hagdanan. Ang bawat hakbang niya sa makapal na karpet ay tila lumilikha ng malakas na ugong sa katahimikan. Narating niya ang pinto sa dulo ng pasilyo. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kumakabog na dibdib at kumatok ng 3 beses, tulad ng utos. Pasok, isang malamig na boses ang sumagot mula sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at pumasok. Ang silid ay nababalot sa dilim. Ang makakapal na kortina ay nakasara, pumipigil sa anumang sinag ng buwan na makapasok. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na lamp sa gilid. Ang amoy ng gamot at lumang libro ay nanunuot sa hangin. At doon, sa gitna ng kadiliman, nakaupo sa isang wheelchair na nakatalikod sa pinto, ay ang anino ng isang lalaki. Hindi ito gumalaw. Hindi ito lumingon. Sir, nagsimula si Ara, ang boses ay bahagyang nanginginig. Dala ko na po ang gamot ninyo. Naglakad siya papalapit at maingat na inilapag ang tray sa isang mesa sa tabi nito. Sa katahimikan, narinig niya ang sarili niyang paghinga. Ang lalaki ay nanatiling hindi kumikibo. Tila hindi man lang nito napansin ang kanyang presensya. May maipag-uutos pa po ba kayo, sir? Tanong niya matapos ang ilang sandali. Sa wakas, nagsalita ito. Ang boses nito ay mas malamig at mas matalim kaysa sa inaasahan niya. Ayusin mo ang mga libro ko. Lahat ng nasa estanting iyan.
Itinuro nito ang isang dambuhalang bookshelf na sumasakop sa isang buong pader, kahit hindi pa rin ito lumilingon. Pagbukod-bukurin mo sila ayon sa kulay ng pabalat, mula sa pinakamaliwanag hanggang sa pinakamadilim. Napatingin si Ara sa libo-libong libro. Ayon sa kulay, hindi ayon sa pamagat o may akda. Ito ay isang utos na walang katuturan, isang utos na para lamang subukin ang kanyang pasensya. Oo po, sir, sagot niya, walang bahid ng pagrereklamo. Nagsimula na siyang maglakad patungo sa estante nang muli itong magsalita, pinahinto siya sa kanyang kinatatayuan. Ano ang pangalan mo? Amara po. Pero Ara na lang po. Sa pagkakataong ito, dahan-dahan nitong ipinihit ang wheelchair paharap sa kanya. Ngunit hindi ito tumingin sa kanyang mukha. Ang mga mata nito ay nakatuon sa sahig, tila ayaw nitong masilayan ang sinumang nasa kanyang harapan. Sa liwanag ng munting ilaw, nakita ni Ara ang matangos nitong ilong at ang matigas na linya ng kanyang panga. May bakas ng angking kagwapuhan, ngunit nababalot ito ng pait at galit. Ara, ulit nito, ang pangalan niya ay parang isang sumpa sa bibig nito. Hindi ako interesado sa kwento ng buhay mo. Hindi ako interesado kung bakit ka napadpad dito. Nandito ka para magtrabaho. Intindihin mo iyan. Naiintindihan ko po, sir. Akala niya ay tapos na, ngunit habang papatalikod na siya, idinugtong nito ang mga salitang tatatak sa kanyang isipan at magiging sukatan ng kanyang pananatili. May 1 linggo ka para patunayan ang sarili mo, sabi ni Rico, ang boses ay walang anumang emosyon na lalong nagpadagdag sa bigat nito. Isang pagkakamali lang, palalayasin kita sa hasyendang ito. Walang babala. Walang puwang para sa pagkakamali. Naramdaman ni Ara ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang manipis na hibla ng pag-asang kanyang pinanghawakan ay biglang napalitan ng isang malinaw na banta. Napatingin siya sa silid na walang bintana, sa lalaking nakakulong sa sarili nitong kadiliman, at napagtanto niyang ang pagtakas niya mula sa isang panganib ay nagdala lamang sa kanya sa simula ng panibagong pagsubok. Isang panibagong istorbo. Iyon ang tanging tingin ni Rico sa babaeng nagngangalang Ara. Isang anino na gumagalaw sa kanyang teritoryo, isang paalala ng kanyang pangangailangan sa tulong ng iba, isang bagay na kinasusuklaman niya ng higit pa sa 4 na sulok ng silid na ito. Mula sa kanyang wheelchair, pinanood niya ang refleksyon ng dalaga sa madilim na screen ng kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Nakikita niya ang bawat kilos nito, ang maingat na pagkuha ng isang libro, ang bahagyang pagtango habang sinusuri ang kulay, at ang tahimik na paglalagay nito sa sahig, sa isang hanay na unti-unting nabubuo. Walang katuturan, isip niya, isang mapaklang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pag-uutos na ayusin ang mga libro ayon sa kulay ay isang kapritso, isang maliit na kalupitang idinisenyo upang subukin ang hangganan nito. Inaasahan niyang magrereklamo ito, magpapakita ng pagkainis, o di kaya igagawin ang trabaho ng may kasamang pagdadabog. Ngunit wala. Tanging ang marahang kaluskos ng mga pahina at ang tahimik na paggalaw nito ang pumupuno sa silid. Nakakainis ang kanyang katahimikan. Tila isang salamin na ipinapamukha sa kanya ang sarili niyang kaguluhan. Pinindot niya ang isang buton sa gilid ng kanyang mesa. Sa isang malaking monitor na nakatago sa likod ng isang painting sa dingding, lumabas ang mga imahe mula sa iba't ibang kamera sa buong mansyon. Isang pribilehiyo ng pagiging amo, ang makita ang lahat ng hindi nakikita. Pinalitan niya ang view sa kamera na nasa loob mismo ng kanyang silid, na nagbibigay sa kanya ng malinaw na anggulo sa likuran ng dalaga. Payat ito. Ang suot nitong blusa ay tila maluwag sa manipis nitong katawan. May kaunting panginginig sa mga kamay nito habang inaabot ang isang mabigat na aklat mula sa itaas na estante. Marahil ay dahil sa pagod o marahil ay sa takot. Mas mabuti kung takot, isip ni Rico. Ang takot ay isang epektibong kasangkapan upang mapanatili ang distansya. Ang awa sa kabilang banda ay isang lason. At sa nakalipas na 2 taon, nakita na niya ang lahat ng uri ng awa sa mga mata ng bawat tagapag-alaga na tumuntong sa silid na ito. Mga tinging nagpaparamdam sa kanya na siya ay basag na, isang bagay na kailangang kaawaan at pagtiisan. Biglang natigilan ang dalaga. Hawak nito ang isang libro na may kulay maroon na pabalat. Matagal itong nakatitig dito bago ito maingat na ibinaba. Ang librong iyon. Le Comte de Monte Cristo. Ang paborito ng kanyang ina.
Ang kwento ng isang taong inapi, nagdusa sa pagtataksil, at nagbalik upang maningil. Napakuyom ang kamao ni Rico sa ibabaw ng kanyang hita na wala ng pakiramdam. Ang pagtama ng ulan sa bintana ng silid, kahit na nababalot ng makapal na kortina, ay naghatid sa kanya pabalik sa isa pang maulang gabi. Isang gabi, 2 taon na ang nakalilipas. Ang amoy ng pabango ni Isabelle, isang mamahaling halimuyak na dati kinagigiliwan niya, ngunit ngayon ay nagdudulot ng pagkasuklam. Ang bigat ng isang maliit na kahon sa bulsa ng kanyang coat, sa loob nito'y isang singsing na may diamanteng pinili niya ng buong puso. Papunta sila sa isang mamahaling restaurant, kung saan naghihintay ang kanilang mga pamilya, kung saan siya ay luluhod at iaalok ang buong buhay niya. Rico, can we just turn back? Tanong ni Isabel, ang boses ay puno ng pagkabalisa. I'm not feeling well. We're almost there, hon. Everything's set, sagot niya, hinawakan ang kamay nito. Malamig ito. Kasing lamig ng yelo. Tumunog ang cellphone nito. Si Mateo. Ang kanyang pinsan. Ang kanyang business partner. Ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay. Sorry, I have to take this, sabi ni Isabel, halata ang pag-iwas sa mga mata nito. Isang pagkakamali. Isang pagkakamali na iabot ang kanyang sariling cellphone nang malobat ang kay Isabel. Isang pagkakamali na makita ang screen na umilaw, hindi sa tawag ni Mateo, kundi sa isang text message mula rito. Did you tell him yet? I'm waiting. I love you. Bawat detalye ay isang tinik na muling bumabaon sa kanyang alaala. Ang biglaang paglamig ng kanyang dugo. Ang paghila niya sa cellphone mula sa kamay ni Isabel. Ang pagkabigla at takot sa mukha nito nang mabasa niya ang mga salita. Ang sigawan. Ang kanyang mga akusasyon. Ang kanyang mga pagtanggi. At ang huling mga salitang lumabas sa bibig nito, mga salitang bumasag sa kanyang puso, bago pa man mabasag ang kanyang katawan. Tama ka. Mahal ko siya, sigaw ni Isabelle, ang mukha ay puno ng luha at galit. Mahal ko si Mateo. Hindi ko na kayang magpanggap. Sawang-sawa na ako sa pagiging perpekto mo, sa anino mo. Siya, naiintindihan niya ako. Ang kanyang pagkawala sa sarili. Ang pag-apak niya sa silinyador ng walang pag-iingat. Ang matinis na tunog ng mga gulong sa basang kalsada. Ang nakakasilaw na ilaw ng paparating na truck. Ang huli niyang nakita ay ang takot sa mukha ni Isabel at pagkatapos kadiliman. At sakit. Isang di mailarawang sakit. Nagising si Rico sa kanyang masakit na bangungot sa pamamagitan ng isang marahang tunog. Ang tunog ng scotch tape na hinihila. Napamulat siya, ang puso niya ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Ang anino ng nakaraan ay marahas na itinaboy pabalik sa kailaliman ng kanyang isipan, ngunit ang laso nito, ang galit, ang pait, ang pakiramdam ng pagiging inutil, ay nanatili, kumakalat sa kanyang mga ugat. Muli siyang napatingin sa babae. Si Ara. Nakaluhod dito sa sahig, sa harap ng estante, nakatalikod pa rin sa kanya. Ang librong may kulay maroon na pabalat ay nasa kanyang kandungan. Nakita ni Rico na may maliit na rolyo ng scotch tape ito sa tabi at maingat nitong idinidikit ang isang punit na pahina malapit sa gulugod ng aklat. Ang atensyon nito ay ganap na nakatuon sa gawain, ang kanyang mga galaw ay banayad at may paggalang na para bang isang sagradong bagay ang kanyang hawak. Isang di inaasahang damdamin ang pumitik sa dibdib ni Rico. Hindi ito pagkainis. Hindi ito galit. Ito ay kuryosidad. Ang lahat ng naunang tagapag-alaga niya ay iniiwasan ang kanyang mga libro na parang mga salot, natatakot na makagawa ng anumang pagkakamali. Ngunit ang babaeng ito, sa kabila ng malupit na utos na ipinataw niya, ay nag-ukol pa ng panahon upang ayusin ang isang bagay na hindi naman niya ipinag-utos. Sinabi ko bang ayusin mo yan? Tanong niya, ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Napatalon sa gulat ang dalaga. Mabilis itong lumingon, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Agad nitong isinara ang libro at ikinubli sa kanyang likuran na para bang nahuli sa isang krimen. Sorry po, sir. Nakita ko lang po na may punit. Pasensya na po. Tinitigan niya ito ng matagal, pinagmamasdan ang pamumutla ng mukha nito. Inaasahan niyang makikita ang pagsuway, ngunit ang tanging nakita niya ay sinserong takot. Isang takot na magkamali. Isang takot na mapalayas.
Bigla, ang kanyang munting kalupitan ay tila nawala ng saysay. Naging isang gawaing pambata. Ituloy mo ang ginagawa mo, utos niya, bago muling ibinaling ang kanyang wheelchair patalikod dito. Binalik niya ang atensyon sa madilim na screen ng kanyang cellphone, ngunit hindi na ang refleksyon nito ang kanyang pinagmamasdan, kundi ang sarili niya. Lumipas ang mga araw sa ganoong ayos. Sa umaga, inihahanda ni Ara ang kanyang almusal at gamot, inilalagay sa mesa ng walang salita. Sa tanghali, nililinis nito ang kanyang silid habang siya ay nagkukulong sa library. At sa gabi, tinatapos nito ang anumang walang katuturang utos na ibibigay niya. Inutusan niya itong ipolish ang bawat isang piraso ng silver sa kanyang koleksyon ng chess, kahit na hindi naman niya ito ginagamit. Inutusan niya itong kopyahin sa isang bagong notebook ang isang buong libro ng tula, sulat kamay. Bawat utos ay idinisenyo upang maging nakakainip at nakakapagod. Ngunit sa bawat pagkakataon, tinatanggap ni Ara ang gawain ng walang reklamo, ang kanyang mukha ay isang blankong canvas ng pagsunod. Ngunit may mga bagay na hindi nakikita sa mga GIF camera. Ang paraan ng pag-aayos nito sa mga unan sa kanyang kama, tinitiyak na ang mga ito ay nakaayon sa paraang hindi sasakit ang kanyang likod. Ang paglalagay nito ng isang baso ng maligamam na tubig sa kanyang mesa tuwing gabi, kahit hindi niya ito hiningi. Mga maliliit na bagay. Mga halos hindi napapansing kilos ng pag-aalaga. Hindi awa. Iyon ang kaibahan. Isang hapon, habang nagbabasa siya sa library, narinig niya ang boses ni Manang Elena mula sa labas ng bahagyang nakaawang na pinto. Kamusta ka naman, Hija? Mahirap ba ang pinapagawa sa iyo ng senorito? May pag-aalala sa boses ng matanda. Sumunod ang isang pamilyar na boses, mahinahon at walang bahid ng reklamo. Ayos lang po, Manang Elena. Trabaho lang po ito. Kaysa naman po sa wala. Ang pasensya mo ay singhaba ng rosaryo, bata ka, sagot ni Manang Elena. Ang mga nauna sa iyo ay hindi man lang tumagal ng 3 araw. Pero ikaw, 1 linggo na. Narinig ni Rico ang isang mahinang tawa mula kay Ara. Kailangan ko po ito, Manang. Para po sa nanay ko. Kakayanin ko po kahit ano. Tumahimik si Rico at ipinikit ang kanyang mga mata. Para sa nanay ko. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa loob niya. Lahat ng kanyang tagapag-alaga noon ay nandito para sa pera, para sa prestihiyo ng pagtatrabaho sa Hacienda Montenegro. Ngunit ang babaeng ito mayroon siyang dahilan na mas malalim. Isang dahilan na hindi niya kayang maliitin. Isang katapatan sa pamilya na minsan ay naging sentro rin ng kanyang buhay, bago ito wasakin ng pagtataksil. Hindi niya namamalayan, bahagya siyang naging kampante sa katahimikang dala ng presensya ni Ara. Isang katahimikan na hindi nanghuhusga, na gumagawa lamang ng kanyang tungkulin. Isang katahimikan na unti-unting pumupuno sa napakalaking espasyo sa loob ng mansyon at sa loob ng kanyang sarili. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang binasag. Isang ugong ng sasakyan na papalapit sa mansyon ang bumasag sa kapayapaan ng hapon. Hindi ito ang tunog ng mga sasakyan ng kanilang mga tauhan. Ito ay tunog ng isang mamahaling makina, isang tunog na pamilyar at kasuklam-suklam. Napatiim ang kanyang bagang. Sino ang maglalakas loob na pumunta rito nang walang pasabi? Ang pinto ng library ay marahang bumukas. Pumasok si Manang Elena, ang mukha ay puno ng pag-aalala na hindi nito magawang itago. Senorito T. Nagsimula ito, ang boses ay nanginginig. Sino? Malamig na tanong ni Rico, hindi inaalis ang tingin sa librong hawak. Nag-atubili si Manang Elena. Sir, may bisita po kayo. Nasa sala na po sila. Ibinaling ni Rico ang kanyang tingin sa matanda, ang mga mata niya ay kasing talim ng yelo. Sinabi kong ayokong tumanggap ng bisita. Yumuko ang matanda. Kusang pumasok po, sir. Hindi po napigilan ng mga gwardya. Huminga ito ng malalim bago sabihin ang mga pangalang alam niyang magiging mitsa ng isang bagyo. Si Sir Mateo po at si Maam Isabel. Sa isang iglap, ang lahat ng hangin ay tila hinigop palabas ng silid. Naramdaman ni Rico ang pagkuyom ng kanyang mga kamao sa ibabaw ng kanyang mga hita na walang buhay. Ang mga pangalang iyon. Magkasama. Dito. Sa kanyang pamamahay. Isang pamilyar na lamig ang gumapang sa kanyang dibdib, mas matindi kaysa sa sakit ng kanyang mga buto tuwing umuulan. Ito ang lamig ng pagtataksil.
Ang anino ng dalawang taong sumira sa kanyang buhay ay nasa labas lamang ng pinto, naghihintay na muling pumasok sa kanyang mundo. Ang mga rosas na minsan niyang inalagaan ay nagbalik, ngunit hindi nadala ang kanilang bango, kundi ang mga tinik na minsan nang sumugat sa kanya ng malalim. Nasa kusina si Ara, nagpupunas ng mga baso, nang marinig niya ang tunog ng papalapit na sasakyan. Isang tunog na kakaiba, makinis, makapangyarihan, at hindi pamilyar. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang pagbabago sa buong mansyon. Ang karaniwang tahimik na paligid ay biglang nagkaroon ng bigat, isang hindi maipaliwanag na tensyon na tila gumagapang sa mga pader. Nakita niya si Manang Elena na nagmamadaling lumabas mula sa library, ang mukha ng matanda ay nababahira ng pag-aalala. Sumunod ang kanyang mabilis na pag-akyat sa ikalawang palapag at ang agarang pagbaba, itinutulak ang wheelchair ni Senorito Rico. Ang ekspresyon sa mukha ni Rico ay isang maskara ng malamig na bato, ngunit nakita ni Ara ang pag-igting ng kanyang mga balikat at ang mahigpit na pagkakahawak ng kanyang mga kamay sa patungan ng silya. Inihanda niya ang sarili para sa kung anumang darating. Hindi siya naghintay ng matagal. Mula sa pangunahing pinto, pumasok ang dalawang tao na tila hindi nababagay sa katahimikan ng Hacienda Montenegro. Ang babae ay napakaganda, balot sa isang eleganteng damit na tiyak na nagkakahalaga ng higit pa sa kanyang sahod sa loob ng isang taon. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Sa tabi nito ay isang lalaki, matangkad at nakasuot ng isang mamahaling suit. Mayroon itong klase ng kumpiyansa na nagmumula sa yaman at kapangyarihan. Ngunit habang naglalakad sila palapit, naramdaman ni Ara ang isang mapanlinlang na aura na nakapalibot sa kanila. Rico, bati ng babae, ang boses ay parang musika ngunit may pilit na tono. We were so worried about you. Hindi ka man lang sumasagot sa mga tawag namin. Mateo, sabi lamang ni Rico, ang boses ay walang kabuhay-buhay, kinikilala ang presensya ng lalaki. Hindi niya pinansin ang babae. Ang lalaking nagngangalang Mateo ay ngumiti, isang ngiting hindi rin umabot sa kanyang mga mata. Pinsan, we just came to check on you. Ang tagal mo nang hindi nagpapakita sa opisina. Ang mga board members ay nagtatanong na. Nakatayo lamang si Ara sa gilid ng pasilyo, patungong kusina, hindi nakikita ngunit malinaw na naririnig ang lahat. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ng babae kay Rico, isang halo ng awa at kung anong hindi niya matukoy. Ngunit ang tingin ni Rico ay nanatiling blanko, nakatuon sa isang malayong punto sa dingding sa likuran nila. Wala kayong dapat ipag-alala, malamig na tugon ni Rico. The company is running. Walang dahilan para pumunta kayo rito. Rico, please, malambing na sabi ng babae, humakbang palapit at akmang hahawakan ang braso nito. Nag-aalala lang kami. Ako. Sa isang mabilis na kilos, bahagyang iniurong ni Rico ang kanyang wheelchair, iniiwasan ang pagdampi ng kamay ng babae. Ang kilos ay maliit lamang, ngunit para kay Ara, ito ay kasing lakas ng isang malakas na sigaw. Sa isang iglap, nakita niya ito, isang kislap ng matinding sakit sa mga mata ni Rico bago ito muling natabunan ng yelo. Isang kahinaan na hindi pa niya nakikita kailanman. Ang senorito na kilala niya ay masungit, malamig, at tila isang pader na hindi kayang tibagin. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ngayon ay mailamat. Isang malalim at dumurugong lamat na itinatago nito sa likod ng pader ng galit. Ang ngiti sa mukha ng babae, si Isabel, ay bahagyang naglaho. Rico, huwag mong banggitin ang pangalan ko na para bang may karapatan ka, putol ni Rico, ang bawat salita ay mababa at puno ng lason. Ang katahimikan sa sala ay naging mabigat at halos nakak-suffocating. Si Mateo ang bumasag sa katahimikan. Tingnan mo, pinsan. Hindi kami naparito para makipag-away. We're family. We just want to know how you're coping. Itinuro ng mga mata ni Mateo ang wheelchair ni Rico. The board needs assurance that the C is still capable of making sound decisions. Alam mo naman ang kalagayan mo. Ano ang problema sa kalagayan ko, Mateo? Tanong ni Rico, sa wakas ay tinitingnan ang kanyang pinsan ng diretsyo. Ang tingin ni Rico ay kayang magpayelo ng impyerno. Ang pag-upo ba sa silyang ito ay nakabawas sa talas ng aking pag-iisip? O baka naman umaasa ka na? Natahimik si Mateo, halatang natinag sa direktang komprontasyon. Sa sandaling iyon, isang di maipaliwanag na damdamin ang umusbong sa dibdib ni Ara. Hindi na ito takot o pag-iwas.
Ito ay awa. At higit pa sa awa, ito ay isang biglaang pangangailangan na ipagtanggol ang lalaking ito, ang kanyang amo, mula sa mga aninong ito ng kanyang kahapon. Alam niyang lampas ito sa kanyang lugar, isang paglabag sa pinakamahalagang panuntunan ni Manang Elena. Ngunit hindi niya kayang manatiling nakatayo lang doon at panoorin siyang saktan. Naalala niya ang tray ng gamot na dapat inumin ni Rico bago maghapunan. Ito na ang pagkakataon niya. Dala ang tray, lumabas si Ara mula sa kanyang pinagtataguan at naglakad ng may determinasyon patungo sa sala. Bawat peres ng mata ay napunta sa kanya. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni na Mateo at Isabel, at ang pagtataka sa mga mata ni Manang Elena. Ngunit ang tingin niya ay nakatuon lamang kay Rico. Sir, sabi niya, ang boses ay kalmado at magalang. Oras na po para sa gamot ninyo. Ang simpleng pangungusap ay nagkaroon ng epekto ng isang malakas na pagputol sa tensyonadong usapan. Tila sinasabi nito, tapos na ang pag-uusap na ito. Nagbago ang tingin ni Isabel mula kay Rico papunta sa kanya. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghamak. At sino ka naman? Bago pa man makasagot si Ara, sumagot si Rico para sa kanya. She's Jill's caregiver. At mas may pakialam pa siya sa kalusugan ko kaysa sa inyong dalawa. Isang sampal. Malinaw at madiin. Namula ang mukha ni Isabelle. Maingat na inilapag ni Ara ang baso ng tubig at ang mga tableta sa maliit na mesang katabi ni Rico. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit pinilit niyang huwag itong ipakita. Umalis na kayo, sabi ni Rico, ang boses ay pinalna. Tapos na ang bisita. Tumingin si Mateo kay Rico, pagkatapos ay kay Ara, at muli kay Rico. Isang mapanlin lang ng ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Sige, pinsan. Aalis na kami. Pero sana, mag-isip-isip ka. Ang Montenegro Corporation ay nangangailangan ng isang pinunong nakatayo sa sarili niyang mga paa. Sa huling mapang-insultong salitang iyon, tumalikod na sila at naglakad palabas ng mansyon. Ang tunog ng kanilang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang paalam na puno ng banta. Nang sumara ang pinto, ang katahimikan na bumalik ay mas mabigat pa kaysa dati. Nanatili si Ara sa kanyang kinatatayuan, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Iwanan niyo kami, utos ni Rico kay Manang Elena. Sumunod naman ang matanda, nag-aalala ang mga mata, ngunit hindi na nagsalita. Ngayon, silang dalawa na lang ni Rico ang natira sa malawak na sala. Nakayuko si Rico, ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang pader na itinatayo niya sa paligid ng sarili ay nagsimulang gumuho. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at pabilis. Sir D. Mahinang tawag ni Ara. Bigla, sa isang pagsabog ng galit at frustrasyon na matagal nang kinikimkim, hinablot ni Rico ang isang babasaging plorera mula sa mesa at ibinato ito ng buong lakas sa pader. Isang sigaw na puno ng sakit, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng isang kaluluwang wasak. Ang plorera ay sumabog sa libo-libong piraso. Napaurong si Ara sa gulat, na itakip ang mga kamay sa bibig. Hindi niya sinasadyang mapalapit sa direksyon ng pagtama nito. Isang matalas na piraso ng salamin ang lumipad at tumama sa kanyang braso. Aray, hindi niya napigilang daing. Isang mainit na likido ang agad niyang naramdaman na dumadaloy sa kanyang balat. Napatingin siya at nakita ang isang maliit, ngunit malalim na hiwa, at ang dugo na nagsisimulang tumulo mula rito. Natigilan si Rico. Ang kanyang mabigat na paghinga ay biglang naputol. Dahan-dahan siyang lumingon, ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkabigla nang makita ang dugo sa braso ni Ara. Ang kanyang galit ay nagdulot ng pinsala, hindi sa pader, hindi sa isang bagay na walang buhay, kundi sa isang taong inosente. Sa babaeng nagtangkang tumulong sa kanya. Nanigas siya sa kanyang kinaupuan, nakatitig sa sugat na siya mismo ang may kagagawan. Ang mga anino ng kanyang kahapon ay hindi lamang siya sinaktan, kundi nagsimula na ring manakit ng iba. Nakatitig si Rico sa pulang mansa sa makintab na sahig na gawa sa Nara. Isang maliit na patak ng dugo. Sa ilalim ng marangyang ilaw ng chandelier, ito ay kumikinang na parang isang ruby, isang hiyas na isinilang mula sa karahasan. Ang kanyang karahasan. Ang mga basag na piraso ng plorera ay nagkalat sa paligid, mga saksi sa kanyang pagkawala sa sarili. Ngunit hindi ang mga ito ang tinitingnan niya.
kundi ang patak ng dugo. Ang dugo ni Ara. Nang daluhan ito ni Manang Elena at alalayan palabas ng sala upang gamutin, hindi siya kumilos. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya kaya. Ang kanyang mga paa, na minsan ay nagdala sa kanya sa tuktok ng mga bundok at sa mga dalampasigan, ay mga walang buhay na pabigat na nakakadena sa silyang ito. Ang kanyang mga kamay, na kayang magpatakbo ng 1 bilyong pisong korporasyon, ay nanginginig sa isang halo ng galit at pagsisisi. Bakit mo ginawa iyon? Sigaw ng isang bahagi ng kanyang isipan. Ang bahaging iyon na hindi pa tuluyang nilalamon ng pait. Ang bahaging naaalala pa ang lalaki bago ang aksidente, isang lalaking hindi nananakit ng mga taong mas mahina sa kanya. Dahil sa kanila, sagot ng isa pang boses, ang boses na puno ng lason. Dahil sa ginawa nila sa'yo. Ngunit habang nakatitig siya sa bakas ng dugo, alam niyang mali ang sagot na iyon. Hindi si Mateo o si Isabelle ang kanyang nasaktan. Ang nasaktan niya ay ang babaeng, ilang minuto lamang ang nakalipas, ay buong tapang na hinarap ang mga ito para lamang ipagtanggol siya. Ang babaeng, sa kabila ng kanyang mga kalupitan, ay tahimik na nag-ayos ng paborito niyang libro. Ang pagsisisi ay isang dayuhang damdamin para kay Rico sa nakalipas na 2 taon. Ito ay natabunan na ng galit, pait at pagkaawa sa sarili. Ngunit ngayon, ito ay bumabalik na parang isang malakas na alon, nilulunod ang lahat ng kanyang mga depensa. Ang pagsabog niya ng galit ay hindi tanda ng lakas. Ito ay tanda ng sukdulang kahinaan. At si Ara ang naging biktima nito. Kinabukasan, ang katahimikan sa kanyang silid ay mas mabigat kaysa karaniwan. Naghintay si Rico, hindi para sa kanyang almusal, kundi para sa pagdating ni Ara. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Ang salitang sorry ay tila nawala sa kanyang bokabularyo. Pumasok si Ara sa silid, dala-dala ang karaniwang tray. Gumalaw ito ng may parehong kahinahunan, ngunit may isang bagay na bago, isang puting benda na maingat na nakabalot sa kanyang braso. Tila isang puting bandila ng pagsuko sa gitna ng isang digmaan na siya mismo ang nagsimula. Inilapag nito ang tray sa kanyang mesa. Hindi ito nagsalita. Hindi ito tumingin sa kanya. Akmang tatalikod na ito upang umalis. Sandali, sabi niya, ang boses ay mas magaspang kaysa sa inaasahan niya. Natigilan ito, ngunit hindi pa rin lumilingon. May ipag-utos po ba kayo, sir? Napatingin si Rico sa benda sa braso nito. Sabihin mo na. Bakit ang hirap? Tungkol kahapon. Nagsimula siya, pinipilit ang mga salita na lumabas. Naghanap siya ng mga tamang salita, mga salitang magpapaliwanag, ngunit wala siyang makita. Kaya't pinili niya ang katotohanan, gaano man ito kahirap. Sorry. Ang isang salitang iyon ay nakabitin sa hangin, tila isang mabigat na bato. Dahan-dahang lumingon si Ara, at sa unang pagkakataon mula noong gabi, tiningnan siya nito sa mata. Walang galit sa mga mata nito. Walang panunumbat. Tanging isang bakas ng pagod at pag-unawa. Okay lang po, sir, mahina nitong sagot. Aksidente lang po yon. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Rico. Kung sana'y nagalit ito, sumigaw, o sinumbatan siya, marahil ay mas madali. Ngunit ang pagpapatawad nito, ang simpleng pagtanggap nito, ay mas mabigat dalhin. Dahil ipinapamukha nito sa kanya kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. Tumango lamang siya, hindi na makapagsalita. Tahimik na tumalikod si Ara at lumabas ng silid. Iniwan si Rico sa isang katahimikang puno ng mga hindi nasabing salita at isang bagong damdamin na nagsisimulang sumibol sa tigang na lupa ng kanyang puso. Lumipas ang ilang araw. Isang hapon, habang sinusubukan niyang abutin ang isang libro mula sa mataas na estante sa library, nadulas ang kanyang kamay at bumagsak ang libro sa sahig. Napamura siya ng mahina, puno ng frustrasyon. Sa sandaling iyon, pumasok si Ara upang maglinis. Nakita nito ang libro sa sahig at ang pagkayamot sa kanyang mukha. Sir, gusto niyo po bang simulan natin ulit ang physical therapy? Tanong nito, ang boses ay direkta ngunit magalang. Tinitigan niya ito ng masama. Sinubukan ko na yan. Ilang beses. Walang nangyari. Sinayang ko lang ang oras at pera. Baka po iba ngayon, sagot nito, hindi na tinag sa kanyang tingin. Hindi po natin malalaman kung hindi natin susubukan ulit. Kahit dahan-dahan lang po, sir. Para lang po hindi manghina ng tuluyan ang mga kalamnan ninyo. May punto ito.
Isang lohikal na punto na hindi niya kayang kontrahin. Ngunit ang totoo, natatakot siya. Takot siyang umasa. Takot siyang mabigo muli. Mas madaling tanggapin na wala ng pag-asa, kaysa harapin ang posibilidad ng panibagong kabiguan. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Ara, ang parehong determinasyon na nakita niya noong ipagtanggol siya nito, isang bahagi sa kanya ang sumuko. Sige, sabi niya, halos pabulong. Subukan natin. Ang unang sesyon ay isang impyerno. Dinala siya ni Ara sa isang silid sa ibaba na may mga kagamitan para sa therapy na matagal nang hindi nagagalaw at nababalot na ng alikabok. Ang bawat pagtatangkang iunat ang kanyang mga binti ay nagdudulot ng matinding kirot na para bang may mga karayom na tumutusok sa kanyang mga kalamnan. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo at ang kanyang mga braso ay nanginginig sa pagsisikap na suportahan ang sarili. Hindi ko na kaya, sabi niya, hapo ang paghinga. Kaya niyo po yan, sir, sabi ni Ara, ang boses ay matatag. Nakaluhod ito sa tabi niya, ginagabayan ang kanyang binti. Hinga po ng malalim. Isa pa pong beses. Hindi ito awa. Ito ay hamon. Hindi siya nito tinitingnan bilang isang baldado, kundi bilang isang taong kailangang lumaban. At dahil doon, nagpatuloy siya. Itinulak niya ang sarili hanggang sa hangganan ng kanyang makakaya. Ang bawat sakit ay isang paalala na mayroon pa siyang dapat ipaglaban. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na sesyon, nagdala si Ara ng 2 tasa ng mainit na tsaa sa terrace. Umupo sila roon sa katahimikan, pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok. Taga-saan ka nga ulit? Tanong ni Rico, sinisubukang ibahin ang usapan mula sa sakit na nararamdaman ng kanyang katawan. Sa isang maliit na baryo po sa Laguna, sir, sagot ni Ara. Simple lang po ang buhay doon. Ang nanay ko po, mahilig siyang magtanim ng mga sampagita sa aming bakuran. Yun daw po ang pabango ng pag-asa. May lungkot sa boses nito, ngunit mayroon ding pagmamahal. Isang dalisay na pagmamahal na nagpaalala kay Rico sa sarili niyang ina. Bago ang lahat ng ito, bago ang Montenegro Corporation, ang hacienda ay paraiso niya. Siya at ang kanyang ina ay madalas mamasyal sa hardin, kung saan tinuruan siya nitong kilalanin ang bawat bulaklak. Ang aking ina, nagsimula si Rico, nagulat sa sarili niyang pagsasalita. Mahilig siya sa mga rosas. Sabi niya, ang bawat rosas ay may tinik para ipaalala sa atin na ang kagandahan ay kailangang protektahan. Hindi na siya nagsalita pa, ngunit iyon na ang pinakamahabang sinabi niya tungkol sa kanyang personal na buhay sa loob ng 2 taon. Tumingin siya kay Ara, at nakita niyang nakikinig ito, hindi dahil sa chismis, kundi dahil sa tunay na interes. Tumango lamang ito, isang tahimik na pagkilala sa alaala na kanyang ibinahagi. Ang kanilang mga sesyon ay nagpatuloy. Bawat araw ay isang laban, ngunit sa bawat araw may kaunting progreso. Ang sakit ay naging isang pamilyar na kasama, isang tanda na may nangyayari na may gumagalaw. Isang hapon, habang ginagawa nila ang isang ehersisyo, kung saan tinutulungan siya ni Ara na ibaluktot ang kanyang tuhod, naramdaman niya ito. Isang kislot. Isang napakaliit, halos hindi maramdamang paggalaw sa kanyang kalamnan sa hita. Hindi ito sinasadya. Hindi ito kontrolado. Ngunit nariyan ito. Isang senyales ng buhay sa isang bahagi ng kanyang katawan na matagal na niyang itinuring na patay. Natigilan siya, ang kanyang paghinga ay napigil. Napatingin siya kay Ara. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at hindi makapaniwalang pag-asa. Naramdaman mo ba iyon? Tanong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Ang pagod sa mukha ni Ara ay napalitan ng isang dahan-dahan at maningning na ngiti. Ang pinakatotoong ngiti na nakita niya mula rito. Opo, sir, sabi nito, ang boses ay puno ng kagalakan. Naramdaman ko. Sa sandaling iyon, isang sinag ng araw ang tumago sa makapal na ulap ng kanyang kawalan ng pag-asa. Isang posibilidad. Isang pag-asa. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito, ang sandali ay binasag. Bumukas ang pinto at pumasok si Manang Elena, may dalang isang sobre. Ara, sabi ng matanda. May sulat para sa'yo. Galing sa probinsya ninyo. Ang ngiti sa mukha ni Ara ay biglang naglaho na parang hinipan ng hangin. Ang masayang kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng dalisay na pangamba. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha habang tinitingnan ang sobre na para bang isa itong ahas na handang tumuklaw.
Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ito. Napatingin si Rico mula sa namumutlang mukha ni Ara patungo sa sulat na hawak nito at naramdaman niya ang pagbabalik ng lamig sa kanyang dibdib. Anong balita ang kayang pumatay sa isang bagong silang na pag-asa ng ganoon kabilis? Ang sobre ay tila may sariling bigat sa kamay ni Ara. Ang papel, na dating simbolo ng koneksyon sa kanyang pamilya, ngayon ay tila isang babala, isang hudyat ng panganib. Ang kagalakan na naramdaman niya ilang sandali lang ang nakalipas dahil sa munting pag-usad ni Senorito Rico ay biglang naglaho, pinalitan ng isang pamilyar na lamig na gumapang sa kanyang sikmura. Ang lamig ng takot. Salamat po, Manang Elena, sabi niya, pinipilit na maging normal ang kanyang boses. Nagpaalam ang matanda, iniwan silang dalawa ni Rico sa silid ng therapy. Naramdaman ni Ara ang mga mata ni Rico na nakatitig sa kanya, puno ng mga tanong na hindi nito binibigkas. Umiwas siya ng tingin, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa sulat kamay sa sobre. Kilala niya ang sulat na iyon. Galing ito sa kanilang kapitbahay na si Aling Nita, ang tanging nakakaalam kung paano siya kokontakin sa pamamagitan ni Manang Elena. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre. Ang bawat tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Hinugot niya ang nakatuping papel at binuksan ito. Ang mga salita, isinulat ng nagmamadali, ay tila tumatalon mula sa pahina. Ara! Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Nagsusulat ako dahil kailangan mong malaman. May mga nagtatanong tungkol sa'yo rito sa atin. Mga lalaking hindi taga rito, mukhang mayayaman pero nakakatakot ang mga itsura. Ipinakita nila ang litrato mo. Sabi nila, kaibigan ka raw ng amo nila. Nag-aalala raw sa'yo. Pero, Hija, alam ko ang tingin ng mga taong may masamang balak. Ang nanay mo, dinalaw din nila sa ospital. Huwag kang mag-alala, hindi ko sinabi kung nasaan ka, pero natatakot ako para sa iyo at sa pamilya mo. Natunto na nila tayo. Mag-iingat ka, anak. Nagmamahal. Aling Nita. Bawat salita ay isang suntok sa kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga. Natunto na siya. Si N.T. Velasco. Hindi ito tumigil. At ngayon, idinadamay na nito ang kanyang may sakit na ina. Ang imahe ng kanyang ina, mahina at walang kalaban-laban sa higaan sa ospital, habang kinakausap ng mga taong may masasamang mukha, ay nagdulot ng matinding kirot sa puso ni Ara. Napayuko siya, napahawak sa mesa upang suportahan ang sarili. Ang mga pader ng silid ay tila gumagalaw, papalapit sa kanya. Ang paraisong kanyang natagpuan sa Hacienda Montenegro, ang munting kapayapaan na nagsimulang mamuo sa kanyang puso, ay biglang naging isang bitag. Hindi na siya ligtas dito. At ang mas masama pa, hindi na rin ligtas ang mga taong nasa paligid niya. Hindi na ligtas si Rico. Kailangan kong umalis. Ang desisyon ay mabilis at pinal. Hindi niya maaaring hayaan na ang panganib na dala-dala niya ay umabot sa loob ng hasyenda. Hindi niya maaaring ilagay sa alanganin ang buhay ng lalaking unti-unti niyang tinutulungang bumangon. Utang niya iyon dito. Utang niya iyon sa kabaitang nagsimulang ipakita nito sa kanya. Maingat niyang itinupi ang sulat at ibinulsa. Tumingala siya at sinalubong ang nag-aalalang tingin ni Rico. Pinilit niyang humiti, isang ngiting alam niyang mukhang pilit at basag. Wala po ito, sir. Kamusta lang po mula sa amin. Ngunit hindi tanga si Rico. Nakita nito ang biglaang pagbabago sa kanya, ang takot na pilit niyang itinatago. Sigurado ka, tanong nito, ang boses ay puno ng pagdududa. Opo, sir, pagsisinungaling niya. Tapusin na po natin ang therapy para makapagpahinga na kayo. Itinuloy nila ang sesyon, ngunit wala na roon ang kanyang isip. Ang bawat kilos, bawat salita ay mekanikal na lamang. Ang tanging laman ng kanyang isipan ay ang plano ng kanyang pagtakas. Saan siya pupunta? Paano? Wala siyang pera. Wala siyang ibang matatakbuhan. Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang makalayo, ang mailayo ang panganib mula sa lugar na ito. Nang gabing iyon, hinintay niyang tumahimik ang buong mansyon. Hinintay niyang mamamatay ang lahat ng ilaw. Sa dilim ng kanyang maliit na silid, kinuha niya ang kanyang lumang bag at sinimulang ilagay ang ilang damit na dala niya. Bawat galaw niya ay maingat at tahimik, natatakot na baka may makarinig. Isinilid niya ang natitirang pera sa kanyang bulsa.
Isang maliit na halaga, marahil ay sapat lamang para sa pamasahe papunta sa kung saan. Tiningnan niya ang sobre na nasa ibabaw ng kanyang unan, ang ebidensya laban kay Velasco. Ito ang sanhi ng lahat, ang sumpa at ang tanging alas niya. Mahigpit niya itong hinawakan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Sumilik siya sa madilim na pasilyo. Walang tao. Humakbang siya palabas, ang puso niya ay kumakarera sa kanyang dibdib. Tinahak niya ang daan patungo sa kusina, kung saan alam niyang may pinto palabas sa likod bahay. Mula doon, maaari na siyang tumakbo patungo sa kadiliman. Ngunit pagdating niya sa dulo ng pasilyo, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Napahinto siya, ang kanyang hininga ay biglang naputol. Saan ka pupunta? Ang boses ni Rico. Malamig at may otoridad. Nakaupo ito sa kanyang wheelchair sa gitna ng pasilyo, tila isang hari na nagbabantay sa kanyang nasasakupan. Ang mukha nito ay bahagyang nailawan ng sinag ng buwan mula sa isang malaking bintana. Sir, nautal niyang sabi. Nagugutom lang po. Kukuha lang po sana ng tubig. Isang mahinang palusot at alam niyang alam din ito ni Rico. Lumapit ang wheelchair nito, ang tunog ng mga gulong sa sahig ay marahan ngunit puno ng banta. Huwag mo akong gawing tanga, Ara. Nakita ko ang takot sa mga mata mo kaninang hapon. At ngayon, sa gitna ng gabi, dala mo ang iyong bag tatakas ka. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang pahayag ng katotohanan. Napayo ko si Ara. Wala nang saysay ang magsinungaling. Kailangan ko pong umalis, sir. Bakit? Mariing tanong ni Rico. Dahil ba sa sulat na iyan? Hindi siya sumagot. Ang kanyang katahimikan ay sapat ng kumpirmasyon. Ano ang problema? Jeet ni Rico, ang boses ay mas tumitindi. Sabihin mo sa akin. Hindi mo kayan harapin ang lahat ng mag-isa. Problema ko po ito, sir. Hindi ko na po kayo idadamay pa. Huli na, sagot ni Rico, ang boses ay biglang naging mapanganib na kalmado. Damay na ako mula pa noong araw na tinanggap kita rito. Ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang iyong tinatakbungan? Napatingin si Ara sa kanya. Sa dilim, ang kanyang mga mata ay tila mas malalim, mas matindi. Nakita niya roon hindi lang ang pag-uutos, kundi isang bakas ng tunay na pag-aalala. Ang pader na pinilit niyang itayo sa pagitan nila ay gumuho. Ang bigat na kanyang dinadala ng mag-isa ay naging napakabigat. At nagsimula siyang umiyak. Ang mga luhang pilit niyang pinigilan sa buong araw ay bumuhos na parang isang nasirang dam. Ang mga hikbi ay hindi na niya mapigilan. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, ikinuwento niya ang lahat. Tungkol kay Enrique Velasco at sa pang-aabuso nito. Tungkol sa natuklasan niyang ledger. Tungkol sa kanyang pagtakas. At tungkol sa panganib na ngayon ay nakaamba sa kanyang pamilya at sa hacienda. Kaya po kailangan kong umalis, sabi niya sa huli, pinupunasan ang kanyang mga luha. Bago pa may masamang mangyari sa inyo o sa nanay ko. Tahimik lang siyang pinakinggan ni Rico, ang mukha ay hindi mabasa sa dilim. Nang matapos siya, inaasahan ni Ara ang galit, ang pagtataboy. Ngunit wala. Sa halip, kinuha ni Rico ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Mabilis nitong pinindot ang ilang numero. Itinapat nito ang telepono sa kanyang tainga. Ang boses nito nang magsalita ay ibang-iba sa narinig niya kailanman. Wala na ang pait, wala na ang galit. Ang naroon ay ang lamig at otoridad ng isang taong sanay mag-utos at masunod. Ang boses ng isang tunay na Montenegro. Miguel, sabi nito sa kabilang linya. I need a full background check and surveillance on a man named. Tumingin ito kay Ara, nagtatanong. Antonio Velasco po, pabulong niyang sagot. Antonio Velasco. Sis ng Velasco Holdings. I want to know everything. His assets, his liabilities, his weaknesses. I want eyes on him 24 paghahati 7. And send his discreet security team to Batangas Provincial Hospital. I want the asset they're protected at all costs. Huwag kayong magpapakilala. Just watch over her. Understood. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba nito ang telepono. Tumingin ito kay Ara, ang mga mata nito ay matatag. Hindi ka aalis. Mananatili ka rito kung saan kita kayang protektahan. Bago pa man makapag-react si Ara,
isang intercom sa dingding ang tumunog. Ang boses ng head of security ng hacienda ang narinig. Sir, pasensya na po sa abala. May nere-report po ang mga gwardya sa gate. May dalawang kahina-hinalang sasakyan po na itim na nakapark sa labas ng kalsada patungo sa gate. Kanina pa po sila roon, nakapatay ang ilaw. Nagkatinginan sina Ara at Rico. Ang lamig na naramdaman ni Ara kanina ay bumalik, mas matindi pa. Hindi na ito isang banta mula sa malayo. Ang panganib ay nasa labas na ng kanilang mga pader. Nandito na sila. Ang boses mula sa intercom ay parang isang sentensya, isang kumpirmasyon na ang digmaan ni Ara ay hindi na lamang sa kanya. Ito ay nasa tarangkahan na ng kanyang kaharian. Ang mga anino na kanyang tinatakbuhan ay narito na. Napatingin si Rico kay Ara. Ang babae ay nakatayo sa gitna ng pasilyo, ang mukha ay isang maskara ng dalisay na takot, ang katawan ay naninigas. Ang tapang na ipinakita nito kanina habang nagkukwento ay naglaho, pinalitan ng kahinaan ng isang hayop na nasukol. At sa sandaling iyon, isang damdamin na mas matindi pa sa awa o pagsisisi ang umapaw sa dibdib ni Rico. Pagiging protektibo. Ito ay isang primordial na instingto na matagal na niyang kinalimutan. Ang pangangailangang pangalagaan ang sa kanya. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, naramdaman niyang si Ara ay sa kanya, isang responsibilidad na bigla niyang niyakap ng buong puso. Hindi niya inalis ang kanyang tingin kay Ara habang sinasagot ang intercom, ang kanyang boses ay naging kasinlamig at kasintigas ng bakal. Hayaan niyo sila riyan. Huwag ninyong pansinin. But want plate numbers, photos, and a full report on the desk before sunrise. Malinaw. Yes, sir, mabilis na sagot mula sa kabilang linya. Pagkatapos, muli niyang idinayal ang numero ni Miguel, ang pinuno ng kanyang personal na security team, isang taong mas tapat pa sa sarili niyang anino. Miguel, the timeline has moved up, sabi niya, walang paligoy-ligoy. The package we discussed is here. I want Velasco neutralized. Financially. Legally. Don't care about the methods. Gamitin mo ang lahat ng resources natin. Gusto kong maging masyado siyang abala sa pagsalba ng kanyang sarili para maalala pa niya ang pangalan ng babaeng ito. Understood, sir. Consider it done. Ibinaba niya ang tawag at ibinaling ang kanyang buong atensyon kay Ara. Ang babae ay nanginginig pa rin. Dahan-dahan niyang pinaandar ang kanyang wheelchair palapit dito. Hindi ka na dapat matakot, sabi niya, ang boses ay mas mahinahon na ngayon, ngunit puno pa rin ang otoridad. Mananatili ka rito. Sa tabi ko. Ito na ang pinakaligtas na lugar para sa iyo sa buong mundo. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ara, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng takot. Ito ay luha ng pasasalamat ng hindi makapaniwalang ginhawa. Tumango ito, hindi makapagsalita. Sa sumunod na 2 araw, ang Hacienda Montenegro ay naging isang kuta. Ang bilang ng mga gwardiya ay dumoble, ngunit sila ay gumalaw ng tahimik at hindi kapansin-pansin, sumusunod sa mahigpit na utos ni Rico na huwag takutin si Ara. Sa loob ng 2 araw na iyon, nakatanggap si Rico ng mga regular na update. Si Antonio Velasco ay biglang nalubog sa isang bangungot. Isang anonymous tipi sa Securities and Exchange Commission ang nagbunsod ng isang biglaang investigasyon sa kanyang mga libro. Ang kanyang mga bank account ay biglaang na-freeze dahil sa suspicious activities. Ang mga dati niyang kasosyo ay biglang lumalayo sa kanya. Ang buong imperyo ni Velasco ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin sa loob lamang ng 48 oras. Sa ikatlong araw, habang nasa library sila ni Ara, nagbabasa siya habang ito naman ay tahimik na nag-aayos ng mga aklat, tumunog ang telepono ni Rico. Si Miguel. Tapos na ang laro, sir. Velasco is ruined. He's trying to liquidate his remaining assets to pay off his debts and lawyers. Hindi na siya magiging problema. Good, simpleng sagot ni Rico. And the package in Batangas? The security detail reports that she is safe. All threats have withdrawn. According to them, she received a call from her daughter's friend an hour ago, assuring her that everything is fine. Ibinaba ni Rico ang tawag. Tiningnan niya si Ara. Ang babae ay nakatalikod, maingat na pinupunasan ang isang lumang aklat.
Hindi nito alam na sa isang tawag lang sa telepono, ang malaking halimaw na humahabol sa kanya ay naging isang daga na lang ang nagtatago sa isang sulok. Isang malalim na kasiyahan ang naramdaman ni Rico. Isang pakiramdam ng kapangyarihan na matagal na niyang hindi naramdaman, hindi ang kapangyarihang magpayaman, kundi ang kapangyarihang magprotekta. Nang gabing iyon, lumabas si Rico sa hardin upang magpahangin. Ang hangin ay malamig at malinis. Ito ang paboritong lugar ng kanyang ina at dito niya madalas nararamdaman ang presensya nito. Narinig niya ang marahang mga yapak sa damuhan sa kanyang likuran. Si Ara. Sir, mahina nitong sabi. Salamat po. Hindi siya lumingon. Para saan? Alam ko na po, sabi nito. Tumawag po si Aling Nita. Ligtas na po ang nanay ko. Ang mga lalaki na wala na po sila. Alam ko pong kayo ang may gawa nito. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Iniligtas niyo po ang buhay ko, ang pamilya ko. Ang sinseridad sa boses nito ay tumago sa pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Sa wakas, lumingon siya at hinarap ito. Sa ilalim ng mga bituin, ang kanyang mukha ay may kakaibang ganda, simple at totoo. He was a loose end, sabi ni Rico, sinusubukang panatilihing formal ang kanyang tono. I don't like loose ends. Mumiti si Ara, isang tunay na ngiti na nagpaningning sa kanyang mga mata. Kahit na po. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Nagkatitigan sila sa katahimikan. Ang hangin ay naglalaro sa buhok ni Ara, at ang amoy ng mga bulaklak sa gabi ay pumuno sa pagitan nila. Sa mga sandaling iyon, hindi ito ang kanyang amo at siya ang kanyang tagapag-alaga. Sila ay dalawang tao lamang, nagkakaintindihan sa isang paraang hindi na kailangan ng mga salita. Ang physical therapy, biglang sabi ni Rico. Bukas. Itutuloy natin. Mas doble ang pagsisikap. Nakita niya ang pagtataka sa mga mata nito, ngunit agad itong napalitan ng determinasyon. Opo, sir. Kinabukasan, sa silid ng therapy may nagbago. Hindi na ito isang gawain para kay Rico. Ito ay naging isang misyon. Ang bawat sakit, bawat patak ng pawis ay mailayunin na. Hindi na niya ito ginagawa para lamang sa sarili niya. Ginagawa niya ito dahil gusto niyang muling tumayo, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa babaeng nagbigay sa kanya ng dahilan upang muling maniwala. Tulungan mo ako, sabi niya kay Ara. Hindi ito isang utos, kundi isang pakiusap. Maghapon silang nagsanay. Mas matindi, mas mahirap. Ngunit sa bawat pagdaing niya, nandoon si Ara sa tabi niya, hindi para kaawaan siya, kundi para palakasin ang kanyang loob. Kaya niyo yan, sir. Isang beses pa. Sa hapon, habang nakahawak siya sa mga parallel bar, ang kanyang mga braso ay nanginginig sa pagod. Malapit na siyang sumuko. Tingnan niyo po ako, Rico, sabi ni Ara. Natigilan siya. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya nito sa kanyang pangalan ng walang isenorito o teaser. Tumingin siya rito. Ang mukha ni Ara ay puno ng pananabik, ng isang pananampalatayang tila kaya niyang abutin. Ang pananampalatayang iyon ang naging huling gatong na kailangan niya. Huminga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng kanyang lakas, at dahan-dahang binitiwan ang mga baras na bakal. Sa isang segundo, nakatayo siya. Nanginginig. Nanginginig ang kanyang mga binti na parang mga bagong silang nausa. Ang buong bigat ng kanyang katawan ay nasa kanyang mga paa sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. 2 segundo. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Ara na nanlalaki sa pagkamangha, napupuno ng luha ng kagalakan. 3 segundo. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay, hindi pilit na ngiti. Nakatayo siya. Pagkatapos ay nagsimulang bumigay ang kanyang mga binti. Bago pa man siya bumagsak, sumugod si Ara upang saluhin siya. Ang kanilang mga katawan ay nagkabanggaan. Napahawak siya sa mga balikat nito at napahawak ito sa kanyang baywang. Bumagsak sila sa makapal na rubber mat, ngunit sa isang kontroladong paraan, si Ara ang nasa ilalim niya. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ngunit hindi na dahil sa pagod. Nararamdaman niya ang init ng hininga ni Ara sa kanyang pisngi. Naamoy niya ang banayad na amoy ng sampagita sa buhok nito. Ang buong mundo ay naglaho.
Wala ng hacienda, wala ng Montenegro Corporation, wala ng wheelchair. Tanging siya. Tanging si Ara. Ang pader sa kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Ang natira ay isang damdaming matagal na niyang ikinaila, pag-ibig. Unti-unti, ibinaba niya ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga labi nito. Nakita niyang marahan na ipinikit ni Ara ang kanyang mga mata, isang tahimik na paanyaya. Ngunit sa huling sandali, huminto siya. Hindi. Hindi ganito. Mayroon siyang dapat patunayan, hindi lang dito, kundi sa kanyang sarili. Ibangon niya ang sarili bago niya ito angkinin. Dahan-dahan siyang umalis sa ibabaw nito at tinulungan itong tumayo. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Alam na nila pareho. Sa isang malamig at modernong opisina sa puso ng Makati, isang lalaki ang nakikinig sa kanyang telepono, ang mukha ay isang maskara ng pagkainis. Anong ibig mong sabihin na may nag-freeze ng assets ni Velasco? Sino? Galit na tanong ni Mateo Montenegro. Ang order, sir, sabi ng boses sa kabilang linya, ay nagmula sa isang source na konektado sa M-Corp. Mukhang ang pinsan ninyo ang gumalaw. Napakunot ang noo ni Mateo. Rico. Bakit magkakaroon ng interes si Rico kay Velasco? Teka di. Biglang naalala ni Mateo ang isang detalye mula sa kanilang pagbisita sa hacienda. Ang babaeng tagapag-alaga. Narinig niya ang mga bulungan. Isang ulila na tumakas mula sa isang mapang-abusong amo. Velasco. Yun yung dating amo ng caregiver ni Rico, di ba? Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, isang mabagal at mandaragit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mateo. Nahanap niya ang nawawalang piraso. Ang kahinaan ni Rico. Interesting, bulong niya sa sarili. Find out everything you can about that girl, Amara Reyes. Every dirty little secret. Gusto kong malaman kung ano ang tinatago niya. Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad. Kung gusto siyang protektahan ni Rico, kung gayon siya mismo ang gagamitin natin para pabagsakin ito. Ang mga araw pagkatapos ng key insidente sa therapy room ay puno ng isang matamis at mabigat na katahimikan. Walang nagbanggit sa nangyari, sa halos magkadikit nilang mga labi, sa kuryenteng dumaloy sa pagitan nila, sa katotohanang biglang lumitaw sa kanilang mga mata. Ngunit ito ay naroon, sa bawat tingin, sa bawat hindi sinasadyang pagdampi ng kanilang mga kamay, sa paraan ng pagtawag ni Rico sa kanyang pangalan. Ara. Hindi na ikaw o isang utos na walang pangalan. Mas naging determinado si Rico sa kanyang therapy. Ang 3 segundong pagtayo ay naging 10, pagkatapos ay 30, hanggang sa kayanan niyang humakbang ng ilang beses habang nakahawak sa mga parallel bar. Nakikita ni Ara ang pagbabalik ng dating kumpiyansa sa kanyang mga mata, ang unti-unting paglaho ng anino ng pait. At sa bawat pag-usad niya, ang puso ni Ara ay napupuno ng isang kakaibang saya. Ito ay higit pa sa kasiyahan ng isang tagapag-alaga. Ito ay ang saya ng isang taong nakikitang bumabangon ang taong mahal niya. Mahal niya. Ang pag-amin sa sarili ay dumating isang gabi habang pinapanood niya si Rico na nakatulog sa kanyang silya sa library, ang isang libro ay nakapatong sa kanyang dibdib. Ang pagod ay baka sa kanyang mukha, ngunit sa unang pagkakataon, ito ay mukhang payapa. Isang hindi mapigilang pagnanais na alisin ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang noo ang nagtulak kay Ara na lumapit. Ngunit huminto siya, ilang pulgada lang ang layo. Hindi. Hanggat hindi niya alam kung ano ang tunay na nararamdaman nito, ananatilihin niya ang distansya. Ngunit ang kapayapaang ito ay hindi nagtagal. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Rico sa hardin, isang bagay na hindi nito ginagawa noon, isang tawag sa telepono ang sumira sa kanilang katahimikan. Si Miguel, ang pinuno ng security ni Rico. Nakita ni Ara ang biglaang pagbabago sa mukha ni Rico. Ang bahagyang ngiti ay naglaho, pinalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Anong sinabi mo? Narinig niyang tanong ni Rico, ang boses ay mababa at mapanganib. Matapos ang tawag, ibinaba ni Rico ang telepono at tumingin sa kanya. May isang bagong bigat sa kanyang mga mata. Ara, kailangan nating mag-usap. Dinala siya nito sa opisina nito, ang lugar kung saan unang nag-ugat ang kanyang takot. Isinara nito ang pinto. Nalaman ni Mateo, sabi ni Rico, walang paligoy-ligoy.
Nalaman niya ang tungkol sa'yo at kay Velasco. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na halungkatin ang buong pagkatao mo mula sa iyong pagkabata. Naghahanap siya ng kahit anong dumi na maaari niyang gamitin laban sa akin sa darating na board meeting. Naramdaman ni Ara na nanlamig ang kanyang mga kamay. Anong ibig sabihin niyan, sir? Ang ibig sabihin niyan ay gagamitin ka niya. Ikaw ang bala na gagamitin niya para patunayan na ako ay emotionally compromised at hindi nakarapat-dapat mamuno. Sasabihin niya na nagpapasok ako ng isang takas, isang babaeng may madungis na nakaraan sa aking pamamahay. Gagamitin niya ang kahinaan ko para sa iyo laban sa ating dalawa. Napayo ko si Ara. Ang hiya at takot ay muling gumapang sa kanya. Siya na naman ang dahilan. Ang kanyang nakaraan ang sisira sa lahat ng pinaghirapan ni Rico. Aalis na po ako, sabi niya, ang boses ay basag. Ngayon din po. Para hindi na. Hindi, putol ni Rico, ang boses ay pinal. Ang pag-alis mo ang magpapatunay na tama siya. Mayroon akong isang solusyon. Isang paraan para protektahan ka, ang kumpanya, at ang lahat ng ating pinaghirapan. Ngunit kailangan kong malaman kung magtitiwala ka sa akin. Tumingin siya rito, ang mga mata ay puno ng luha. Magtitiwala po ako. Huminga ng malalim si Rico, tila naghahanda para sa isang napakahalagang hakbang. Ara, sabi nito, at sa unang pagkakataon, iniabot nito ang kamay at hinawakan ang sa kanya. Ang init ng kamay nito ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Pakasalan mo ako. Napatitig si Ara, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ko. Ito ay isang business decision, mabilis niyang paliwanag, ngunit ang paraan ng paghawak nito sa kanyang kamay ay nagsasabi ng ibang kwento. Bilang asawa ko, si Amara Reyes Montenegro, anumang atake sa iyo ay atake sa akin. Anumang dumi mula sa iyong nakaraan ay magiging isang walang kwentang chismis laban sa asawa ng si. Bibigyan ka nito ng proteksyon na hindi kayang tibagin ng pera o kapangyarihan ni Mateo. At bibigyan ako nito ng karapatang ipagtanggol ka sa paraang hindi nila makukwestiyon. Isang kasal. Isang kasunduan. Ang isip niya ay naguguluhan. Ngunit ang puso niya ay sumisigaw ng isang salita. Sir! Rico, sabi niya, sinusubukang unawain ang lahat. Ginagawa niyo po ba ito para lang protektahan ako? Tinitigan siya ni Rico, ang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi na nito kayang itago. Sinimulan ko ang planong ito bilang isang business decision, Ara. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, mas nagiging malinaw sa akin na hindi lang iyon ang dahilan. Ginagawa ko ito dahil hindi ko na kayang isipin ang isang buhay na wala ka. Ginagawa ko ito dahil mahal kita. Ang tatlong salitang iyon ay tumago sa kanyang puso na parang isang mainit na sinag ng araw, tinutunaw ang lahat ng kanyang natitirang pag-aalinlangan at takot. Tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit ngayon, ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Opo, sabi niya, ang boses ay naging isang bulong na puno ng emosyon. Pakakasalan kita. Ang kasal ay naganap kinabukasan. Ito ay simple ngunit solemn. Sa hardin kung saan mahilig mamasyal ang ina ni Rico, sa ilalim ng isang arko ng mga puting rosas. Isang hukom ang dumating. Ang tanging mga saksi ay si Manang Elena, na umiiyak sa isang sulok, at si Miguel, na nakatayo ng tuwid at seryoso. Suot ni Ara ang isang simpleng puting bestida na ipinakuha ni Rico. Si Rico naman ay nakasuot ng isang formal na barong. At sa tabi niya, hindi ito nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakatayo ito, nakasandal sa isang eleganteng tungkod na gawa sa kahoy. Nang sinabi ng hukom, "You may now kiss the bride," hinawakan ni Rico ang kanyang pisngi, ang mga mata ay puno ng pangako. Ang halik ay marahan, magalang, ngunit puno ng lahat ng damdaming matagal nilang ikinubli. Sa sandaling iyon, hindi na siya si Amara Reyes, ang takas. Siya na si Amara Reyes Montenegro. Kinabukasan ang board meeting. Ang conference room ng Montenegro Corporation ay puno ng tensyon. Lahat ng board members ay naroon, kasama sina Mateo at Isabel na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, ang mga mukha ay puno ng kumpiyansa. As you all know, nagsimula si Mateo. We are here to discuss the leadership of this company. Sa nakalipas na 2 taon, si Rico ay namuno mula sa malayo. At habang nirerespeto natin ang kanyang pagluluksa,
may mga nakarating sa ating impormasyon na nagpapakita ng questionable judgment. Ikinakalat ni Mateo ang isang folder sa mesa. Ang babaeng ito, si Amara Reyes, ang kasalukuyang caregiver ni Rico. Isang babaeng walang pinanggalingan na may questionableng nakaraan na tumakas mula sa batas. Ang pinto ng conference room ay bumukas. Lahat ay napalingon. Ang katahimikan ay nakabibingi. Pumasok si Rico Montenegro. Hindi nakaupo sa wheelchair, kundi naglalakad. Dahan-dahan, may tulong ng kanyang tungkod, ngunit bawat hakbang ay matatag at puno ng otoridad. Sa tabi niya, hawak ang kanyang braso, ay si Ara. Ang panga ni Mateo ay tila bumagsak sa sahig. Ang mukha ni Isabel ay namutla. Naglakad sila patungo sa kabisera ng mesa. Hindi umupo si Rico. Nanatili siyang nakatayo, nakatingin sa kanilang lahat. "Good morning, ladies and gentlemen," sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid. "Isway apologies for being late." Tumingin siya kay Mateo. "It seems Div Cousin has started the meeting without me. And it seems he's very interested in Div's personal life." Ibinaba niya ang kanyang tingin sa babaeng nasa kanyang tabi, ang mga mata ay lumambot. "Allow me to formally introduce you. This is not Div's caregiver." Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Ara. "Meet my wife, Amara Reyes Montenegro." Kung may nahulog na karayom, maririnig ito. Ang pagkagulat sa silid ay halos nahihipo. "Asawa," bulong ni Isabel, hindi makapaniwala. At tungkol sa questionableng nakaraan ng aking asawa, pagpapatuloy ni Rico, ibinaling ang tingin kay Mateo, ang lamig ay bumalik sa kanyang boses. "Ang tinutukoy mo sigurong krimen ay ang kanyang katapangan na tumayo laban sa isang korap na tao. Isang bagay na ipinagmamalaki ko." Inilapag ni Rico ang isa pang folder sa mesa. "At habang pinag-uusapan natin ang mga questionable na bagay, baka gusto ninyong tingnan ang ulat na ito tungkol sa maanumalyang paggamit ng pondo ng kumpanya na direktang nakaugnay sa opisina ni Mateo Montenegro." Ang kulay ay tuluyang nawala sa mukha ni Mateo. Ang mga sumunod na sandali ay isang mabilis na pagbagsak para kay Mateo at Isabel. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Bago matapos ang araw, si Mateo ay sinuspinde at iniimbestigahan. Ang kanyang kastilyo ng kasinungalingan ay gumuho. Epilogo. Makalipas ang 6 na buwan, ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa bintana ng kanilang silid sa Hacienda Montenegro. Nakatayo si Ara sa harap ng salamin sa banyo, hawak ang isang maliit na puting stick. 2 pink na linya. Malinaw. Hindi malabo. Ngunit sa pagkakataong ito, walang takot. Walang pangamba. Tanging isang napakalawak na kaligayahan ang bumalot sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang pares ng malalakas na braso na yumakap sa kanya mula sa likuran. Ang baba ni Rico ay sumandal sa kanyang balikat. Tumingin sila sa kanilang refleksyon sa salamin, siya, hawak ang simbolo ng kanilang kinabukasan, at si Rico, nakatayo ng tuwid at matatag sa sarili niyang mga paa, ang mga mata ay puno ng pagmamahal na mas maningning pa kaysa sa sikat ng araw. Mukhang magkakaroon na ng bagong tagapagmana ang Montenegro, bulong ni Rico sa kanyang tainga, ang boses ay puno ng kagalakan. Humarap si Ara sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Dito, sa mga bisig ng lalaking nagligtas sa kanya sa maraming paraan, sa lugar na minsan ay naging kulungan niya, ngunit ngayon ay kanyang paraiso, nahanap niya ang kanyang tunay na tahanan. Ang kanilang pag-ibigan, na isinilang mula sa pagtakas at pagdurusa, ay namulaklak at naging pinakamatibay na pundasyon ng isang kinabukasang maliwanag at walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni Rico at Amara. Ang kanilang pag-ibigang sinubok ng nakaraan ay siyang naging tanglaw para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Maraming salamat, mahal kong tagapakinig, sa iyong paglalakbay kasama ko sa bawat kabanata ng kwentong ito. Bawat salitang aking isinulat ay may kasamang pagnanais na maipadama sa inyo ang bawat takot, bawat pait, at bawat pintig ng pag-ibig na naramdaman ng ating mga bida. Sa pagbuo ko sa mundo ng Hacienda Montenegro, naramdaman ko rin ang lamig sa silid ni Rico at ang init ng pag-asa na dala ni Ara. Naging bahagi kayo ng prosesong iyon at para doon, ako ay lubos na nagpapasalamat. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may naiwang isang munting aral sa ating mga puso.
Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang matatagpuan sa gitna ng kasiyahan, kundi madalas ay isinisilang mula sa mga lamat at pagsubok ng buhay. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na isang bagong umaga. Hangad ko na nakaantig sa inyo ang kwento ni Rico at Ara. Kung mayroon man kayong saloobin o paboritong bahagi ng kanilang paglalakbay, ikagagalak kong mabasa ang inyong mga komento. Ang inyong mga mensahe ang nagsisilbing inspirasyon para sa mga susunod pang kwentong aking isusulat. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento.